mga kapuso, 13 Pilipino ang nahahawa sa Human Immunodeficiency Virus o HIV kada araw. Ayon sa Department of Health po yan, nakababahala na rin na pabata ang mga nagiging biktima. Nakatutok si Marisol Abduraman. Taong 2011 ang maospital ang lalaking itatago natin sa pangalang Posy Pinoy dahil sa pneumonia. 10 araw daw siyang nakaratay noon, pero pakiramdam ni Posy Pinoy, hindi siya gumagaling. Sabi nung doktor ko, nung pulmo doktor ko, na hindi usually pangkaraniwan na nangyayari sa ordinary, lalo na doon sa malakas yung immune system. Matapos masuri, laking gulat niya na ang iniindang sakit ay isa na palang malubhang karamdaman. Tinamaan na pala siya ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang masaklap, huli na itong na-detect, kaya tuluyan nang nauwi sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. I cried, no? So parang, syempre nandun yung pagsisisi, bakit ako? Bakit sa akin tumama? So alam ko, sabi ko, edukado naman ako. Agad daw niya itong sinabi sa kanyang mga magulang na positibong tinanggap ang kanyang kalagayan. Kaya simula noon, wala raw sinayang na panahon si Posy Pinoy kundi ang palakasin ang sarili. Maliban sa healthy lifestyle, ang mga gamot na ito raw ang nagpapahaba ng kanyang buhay. Kaya naman kahit nasaan man siya, lagi niyang bitbit ang kanyang antiretroviral drugs. Si Posy Pinoy ay isa lamang sa halos 15,000 Pilipino na tinamaan ng HIV at naitala ng mga otoridad simula noong 1984. Ayon sa DOH, simula 2007, labis na nakababahala ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng HIV. Sa katunayan, sa taya ng DOH ngayon, 13 Pinoy ang nahahawa ng HIV kada araw. Ang nakalulungkot pa, pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng virus. Ayon mismo kay Dr. Anne Di Tanco, AIDS specialist na simula pa 1996 ay nanggagamot na ng mga may HIV. Meron mga as young as 14. Naging very easy ang social interaction through the internet. So madali na ngayon mag-socialize ang mga tao. It's very easy to meet up, diba? And meet people. So the opportunity to engage in risky behavior. Sa huling tala ng DOH nitong Agosto, nadagdagan pa ng 382 na bagong kaso ang Pilipinong may HIV. Mas mataas ito kaysa Agosto noong nakaraang taon, pero mas mababa kaysa nitong Hulyo. Nitong Agosto, pinakamaraming naitala sa Metro Manila at sumunod ang iba pang urbanized regions. Halos 90% ng mga bagong kaso nakuha sa pamamagitan ng homosexual at bisexual contact ayon sa DOH. Hindi rin daw biro ang bilang ng mga namamatay dahil sa nasabing sakit dahil huli nang nagagamot. Nito nga lang daw January hanggang Agosto, 180 na ang namamatay dahil sa HIV. Hindi pa raw dito kasama ang mga hindi na i-report sa DOH. Palagay mo, ikaw ay may mga behavior na maaari kang nagkaroon ng HIV. Halimbawa, ikaw ay nakikipagtalik sa kung kani-kanino, no? Marami kang nagiging sex partner, casual sex, or yung partner sa palagay mo ay maraming nang naging kapartner din, maaaring na-expose ka sa HIV. So magpa-test ka na kahit wala ka pang symptom. Makatutulong din daw ang paglapit sa mga grupo na gumagabay sa mga taong may HIV, gaya na lamang ng grupo ni Posy Pinoy na nagme-maintain ng website na hivphilippines.com para sa suporta sa mga taong may HIV. Pero syempre, wala pa rin daw tatalo sa responsableng pakikipagrelasyon at respeto sa sarili. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.